Good morning po. Muli ay purihin ang Panginoon sa umagang ito. Matapos nating maghandog ng mga papuri, pagsamba sa Kanya, at sa pagkakataong ito tayo naman po ay darako para sa pakikinig, pag-aaral ng salita ng ating Diyos. At sa ating pong pag-aaral na ito, ay kung meron po kayong mga Biblia, tayo po ay nasa mga nalalapit na pagtatapos na po ng ating sermon series sa Living in End Times mula sa pag-aaral sa chapter 24 and 25. So meron na naman tayong dalawang linggo, kasama po ito. So ang ating pong teksto ay matatagpuan sa chapter 25, ayan, verse 14 to 30. Meron po kayong mga Biblia? Sa inyo po si chapter 25 verse 14 to 30. Kaya kung inyo po nakita, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Ang maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sapagkat meron po kaming kalayaan na sama-samang magpuri at sumamba sa iyong harapan bilang iyong mga lingkod. At sa mag-isa pagkakataong ito ng aming pong pagsamba ay kami ay mag-aaral ng iyong mga salita sa umagang ito. O Diyos, bilang iyong lingkod, sa aking pagtayo nawa sa kalagitnaan ito, masumpungan mo at makita ng bawat isa ng mga anak mo na narito na ako'y isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng iyong katotohanan, na naroon ang patnubay at gabay na iyong banal na Espiritu. At sa kapahayagan ng iyong salita, O Diyos, aking panalangin, sapagkat ito'y mga salita mo, nawa sa bawat isa na narito na mga makapakikinig nito, tunay na ito'y maging kapakinabangan sa bawat isa, na kung saan magagamit ng bawat isa sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay na nagbibigay kapurihan at kalwalatian sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman aming Ama, isinasamo po namin ang oras na ito, misan pa, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Amen. So sa ating pong patuloy na pag-aaral, sa chapter 25, sa verse 14 to 30 sa umagang ito, sa inyong mga Biblia, ating pong hihimay-himayin at pag-aaralan ito na may kaugnayan at patungkol sa ating pong tinatalakay sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Lagi po nating sinasabi, tinatanong, tayo ba ay nananabik na? O handa na ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Nawa po ay ito yung makita sa atin. Now, diyan po sa verse 14, sa pasimula niyan, kung inyong mga gamit na Biblia ay yung mabuting balita, ang sabi diyan ni Jesus, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. Inihambing ni Kristo Jesus sa pamagitan ng talinghaga patungkol sa kaharian sa langit na napag-aralan natin sa mga nakaraang linggo. Makikita natin noong nakaraang Sunday, ginamit ni Jesus ang pagtuturo patungkol sa talinghaga tungkol doon sa 10 birhen na may kaugnayan sa paghahatol na gagawin ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Dahil dito, makikita natin, maging sa ating teksto, na pagpapatuloy, gumamit din si Jesus ng talinghaga, na may kaugnayan din doon sa kaharian ng langit. At ang talinghaga ng mga talento na ating pong tatalakayin sa umagang ito, ay hindi lamang isang aral tungkol sa mabuting pamamahala ng mga kaloob, kundi isang paglalarawan din po kung paano mahayag sa loob ng kaharian ng Diyos kung sino ang tunay na mga lingkod ng hari
At kung sino nga ba ang nagpapanggap lamang. Sa panahon ng pagbabalik ni Kristo, ang kahibang ito ay lubos na magaganap at mabubunyag. Kaya nga po, ang pag-uusapan natin o ang mensahe ng Diyos sa umagang ito ay may pamagat na sa darating na paghuhukom ni Kristo Jesus, ikaw ba ay isang mabuti at tapat na alipin? Tayo po ba ay mabuti at tapat na alipin? Kung ikaw o kung tayo ay nagpapahayag at nagsasabing Kristiyano na tayo nga ay mabuti at tapat na alipin, narito ang ilang paalala sa bawat isa atin mula sa talinghagang ito ni Kristo na may kaugnayan sa kanyang muling pagbabalik at paghuhukom na gagawin. At nawa ito'y makita natin na mapagbulay-bulayan sa umagang ito. Tayo ba ay mabuti at tapat na alipin? Kung ganon, alalahanin natin tayo ay pinagkatiwalaan ni Kristo na pangasiwaan ang mga talentong kanyang ipinagkaloob sa atin. Alalahanin natin na tayo ay pinagkatiwalaan ni Kristo na pangasiwaan ang mga talentong kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Mayroon pong 4 na pangunahing mga tauhan na maobserbahan po tayo. No? Kaya nyo lang po na nakabuklat ang inyong mga Biblia at ating pong sama-samang pagbubulay-bulayan at titingnan ang mga talatang iyan. No? Diyan po sa kabanatang sa talatang 14-15, may mga pangunahing 4 na tauhan po tayo makikita diyan. Andiyan po yung Panginoon, no? Mabasa niyo diyan sa inyong may Panginoon diyan. At meron namang 3 mga alipin. So maliwanag dito na sa talinghagang ito ay ang Panginoon o yung Master ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. At yung 3 alipin naman ay tumutukoy sa mga nagpapahayag na Kristiyano na nasa loob ng iglesia. Now, makikita natin na ang Panginoon na ito o ang Master na ito ay mayaman at mayroong malaking ari-arian. At kinakailangan niyang umalis upang siya ay maglakbay. Hindi niya sinabi kung saan ang kanyang pupuntahan at kung gaano katagal ang kanyang magiging paglalakbay. At saka na lamang babalik nang hindi nila nalalaman. Katulad ng mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus na ating pong napag-aralan sa nagdaang mga linggo o kabanata na mababasa po natin sa chapter 24, 36-44, na walang makakaalam o walang sino man nakakaalam sa muling pagbabalik ni Kristo. Subalit ang katiyakan, siya ay tiyak na magbabalik. Kaya nga, ganoon na lamang yung paalala ni Jesus na maging handa rin naman tayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, bawat isa sa kanyang mga alipin ay pinagkatiwalaan ng mga talento. Babalikan po natin yung mga talatang 15, batay sa kanilang mga kakayanan. Ang isang alipin ay binigyan ng 5, ang isang pang-alipin ay 2, at sa natitirang alipin ay 1, pagkatapos humayo siya para maglakbay. Dahil ito'y mga sarili niyang alipin, no, mas lalong pinagtibay ni Jesus dito sa kanyang talinghaga na ang kanyang pinatutukuyan dito sa kanyang talinghaga ay yung mga tinatawag na nakikitang Kristiyano o yung tinatawag na visible church, no, sa ating kasalukuyang panahong ito. Kung saan binubuo ng mga nagpapahayag na Kristiyano na ang iba naman ay hindi talaga tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, hindi naman talaga lahat ng nasa loob ng iglesia ay tunay na Kristiyano. Maaring nagpapahayag lamang yung iba. Pero sabi nga dito, makikita po natin dito sa ating teksto na pag-aaralan, hindi lamang ito mahahayag sa kasulukuyang panahon ito, kundi maging sa muling pagparito ni Jesus, mahahayag kung sino ba yung mga tunay at hindi, o yung tunay o yung totoong mga Kristiyano. No? Now, makikita natin, ano nga ba yung talentong ito? Ano ba itong sinasabi rito ni Jesus sa kanyang talinghaga na talento?
Ang talento ay salapi o pera. Sa panahon po nila, na nakapakikinig nito, no, maintindihan po nila ito, itong talinghaga ni Jesus. No? Lalo na sa kanyang mga unang tagapakinig at sa unang bumabasa o nakabasa ng Ebanghelyo ni Mateo. Alam nila lahat noon na ang talento ay isang unit ng salapi o isang sukat ng timbang na ginagamit para sa malaking halaga ng pera. Sa ating panahon, ganito po, maaari nating isipin, yung sentimo, may sentimo pa ngayon, 25 cents, no? Meron pa, no? Misa, pag bumili ka sa mall, sinusuklihan pa tayo, may 25 cents. Isipin po natin, yung 25 cents o 25 sentimo ang pinakamababang unit ng ating pera. No? Tapos, ang 1,000 papel, no, wala naman 2,000 papel pa, no? 1,000 papel, ang pinakamataas na salapi. No? Now, sa panahon ni Jesus, ang 1 denaryo ay isang mababang unit. At ang 1 denaryo ay katumbas ng isang araw na sahod ng karaniwang manggagawa. No, ang tawag po sa parang salary nung time ni Jesus na worker ay denaryo. No? Samantalang, pag binanggit po yung talento, ang katumbas po nito ay 6,000 denaryo. Kapag binanggit po ang talento, ang katumbas naman nito ay 6,000 denaryo. Okay. Pagalingan sa math. So, bahala na kayo dyan magano. Ang 1 denaryo ay katumbas na magkano ba ang minimum wage ngayon? Minimum wage, 600 plus. No, parang gano'n, no? Hindi ko alam eh. Tapos, yung 1 talento, ang katumbas daw nun ay 6,000 denaryo. Wala na po tayong magano dyan. Pero gano'n pa man, sa literal na kahulugan po ng talento, ito'y isang malaking halagang salapi. No, titingnan natin, ang talento ay isang malaking halagang salapi. Hindi lang ito tumutukoy o hindi ito tumutukoy sa likas na kakayanan o talento. Kasi minsan pag narinig natin talento, iniisip natin talent. No, parang kakayanan. No, hindi po ganoon. Sa paggamit po ni Jesus sa talinghaga, ginamit niya po rito yung talagang salapi. No? Gayunpaman, ang eksaktong halaga ng salapi ay hindi pinakamahalagang punto ng talinghaga. No? Hindi po tayo mag-aaral tungkol sa pera dito. No? Gayon din ang katotohanan na tinuturo ni Jesus patungkol sa pera. No? Hindi po yun ang kaugnayan nito. No? Gusto ko lang ipakita sa atin yung ano ba yung talento at ano yung halaga nito. No? Totoo ang pera ay isang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Di po ba? Na pangasiwaan. At madalas hindi natin ito nagagamit ng tama. Opo. Ngunit ganun din ang maraming bagay na ipinagkaloob pa sa atin ng Panginoon. Hindi lang naman pera eh. Maraming bagay siyang ipinagkaloob sa atin. Alam niyo po, maganda yung paliwanag ni J.C. Ryle, isang English Anglican bishop at preacher at writer no, na patungkol sa kahulugan ng talento. Sabi niya ay ganito. Sabi niya, anumang bagay na maaari nating gamitin upang luwalhatiin ng Diyos ay isang talento. Ang ating kaloob, impluwensya, salapi, kaalaman, kalusugan, lakas, panahon, mga pandama, pangangatwiran, talino, alaala, mga damdamin, mga pribilehiyo bilang mga miyembro ng Iglesia ng Panginoong Hesus at ang ating mga pagpapala bilang pagpapahayag ng Biblia, lahat ng ito ay mga talento. O, di ba? Lahat pala ng meron tayo, no, ay mahalagang bagay na kaloob sa atin ng Diyos. So, ang talento sa talinghagang ito ay may malawak na kahulugan. Hindi lang ito nakasentro sa kakayanan ng tao, yung gifts o talento, no, in literal, o salapi. Hindi po nililimitahan ito dahil nga ito'y isang talinghaga, no. Dapat nating maintindihan at maunawaan na mayroong malawak na pinatutukuyan dito si Kristo. Ginagamit niya lang ang mga talinghaga para mas ipaliwanag at ipaunawa yung gusto niyang sabihin. No? So bukod dito, ang talento ay maaaring tumukoy sa espiritual na kaloob. Maaaring ito yung mga binanggit ni Apostol Pedro at Apostol Pablo, no, sa maraming mga sulat nila patungkol sa tinatawag na spiritual gifts. Kaya nga, sa mas malawak na diwa, ang talento ay tumutukoy sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos upang gamitin para sa ikalululahati ng Diyos.
Ngayon ang tanong, kung ikaw ay nagpapahayag na Kristiyano sa iyong pag-upo at pagpasok sa iglesyang ito, kung ikaw ay nagpapahayag na ikaw ay Kristiyano, paano mo pinapangasiwaan ang mga mahalagang bagay na meron ka ngayon na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Maaaring ito yung magandang kalusugan na meron ka ngayon. Maaaring ito yung magandang propesyon na meron ka ngayon. O kaya naman kahubuhayan, karir na meron ka ngayon. Maaaring pamilya na meron ka ngayon. Kakayanan, talento, at lahat ng pagpapalang tinanggap mo ngayon. Mga minamahal, paano mo pinangangasiwaan ang lahat ng yan sa harapan ng Panginoon? Ginagamit mo ba ang mga ito na may katapatan bilang isang katiwala ng Diyos? Nakikita ba sa iyong buhay na ang mga kaloob na ito ay napapangisawaan mo ng maayos para sa Kanyang ikaluluwalhati? Sino ang nakikita sa mga mahalagang bagay na mayroon ka ngayon? Sino ang naluluwalhati? Sino ang naipagmamalaki sa lahat ng mayroon ka ngayon? Sabi ng unang Korinto, kabanatang 10, talatang 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Walang excuse. Lahat ng bagay na ginagawa, lahat ng meron tayo, lahat, dito man sa loob ng iglesia, sa labas ng iglesia, sa lahat ng dako, dapat lahat ng yan nagbibigay luwalhati sa Diyos. Sabi pa sa pahayag, kabanatang 4, talatang 11, karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha sila. Alam niyo po, mayroong isang tanong na marahil naging palaisipan sa marami sa atin. Ito yung nagiging tanong ng ibang mga tao. Ano nga ba ang pangunahing layunin ng tao? Bakit ba tayo nilikha? Di ba? Minsan ito yung narinig natin. O minsan, ito yung tinatanong natin. Ito ay isang mahalagang tanong sapagkat tumutukoy ito sa pinakapundamental na layunin ng ating pag-iral. Kung bakit tayo narito. Ang tanong na ito ay tanyag na sinagot ng sa isang Westminster Shorter Catechism. No? Kung saan ang Westminster Shorter Catechism ay isang katikismo na binuo noong 17 siglo upang ituro ang mga paunahin doktrina ng Kristiyanong pananampalataya sa malinaw at sistematikong paraan. Ito po yung ginagamit nila noon para mas madoktrinahan mga bata, mga matatanda sa pamamagitan ng tanong at sagot. At ito po yung ginamit para ipaunawa ano ba yung pangunahing layunin ng tao. Kaya nga, dito makikita natin yung tanong na sinabi doon sa number 1 question sa Westminster Shorter Catechism. Ang sabi diyan, what is the chief end of man? O sa Tagalog, ano ang pangunahing layunin ng tao? At ang sagot diyan ay, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. O ang pangunahing layunin ng tao ay luwalhatiin ang Diyos at lubos na magalak sa Kanya magpakailanman. Luwalhatiin ang Diyos, ibig sabihin nito, ang pangunahing layunin ng buhay ng tao ay parangalan, purihin at ipakita ang kadakilaan at katangian ng Diyos sa lahat ng Kanyang ginagawa. Lahat, maging yung anong meron tayo na kaloob ng Diyos, no, ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nilikha upang mabuhay para sa ating sarili, kundi upang ang ating buong buhay sa ating mga salita, gawa, desisyon at pamumuhay ay maging salamin ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, sa pamilya na meron ka, sa propesyon na meron ka, sa kayamanan na meron ka, sa kakayanan na meron ka, naluluwalhati ba ang Diyos sa iyong buhay?
sa pinagkatiwala niya ng mga bagay na yan, magagandang bagay at mahalagang bagay na yan, naluluwalhati ba ang Diyos sa lahat ng yan? O baka ipinagmamalaki natin na tayo, kundi dahil sa lakas natin, hindi natin matatao. Dahil sa lakas natin, kaya natin natanggap ang mga bagay na yan. Pag-isipan natin, no? Hindi lang luwalhatiin siya, kundi magalak sa kanya magpakailanman. Tinuturo nito na ang tunay at pangmatagalang kagalakan ng tao ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng sanlibutan, kundi sa Diyos mismo. Ang pinakamataas na kaligayahan ng tao ay makilala, mahalin, sambahin, at magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos ngayon at magpakailanman. Ang sagot na ito ay hindi lamang nagbibigay ng kahulugan sa pag-iral ng tao, kundi nagsisilbi ring sandigan sa pag-unawa kung paano nga ba natin dapat gamitin ang bawat bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. No? Kasi tayo yung mga katiwala lamang ng ating Panginoon. Kung ang layunin natin ay luwalhatiin ng Diyos at tamasahin siya magpakailanman, kung gayon, ang ating mga talento, kakayanan, kayamanan, panahon at mga pagkakataon ay hindi para sa ating sariling kaluwalhatian, kundi para sa Diyos lamang. Kung ikaw ay isang tao, nagpapahayag na Kristiyano sa loob ng iglesyang ito at nauunawaan mo na ang lahat ng mahalagang bagay na mayroon ka ngayon ay ipinagkatiwala lamang sa iyo ng Panginoon, marapat lamang na pangasiwaan mo ito sa paraang nagbibigay luwalhati sa Kanya. Yun ang responsibilidad natin. No? Pangasiwaan ito ng mayroong pagluluwalhati sa Kanya. At kung ito ang hangarin ng iyong puso, na maluwalhati ang Diyos sa lahat ng ipinakatiwala niya sa atin at matagpuan ang ating kagalakan sa Kanya, mga minamahal, sa iyong pagpasok sa iglesyang ito, ito ay pagpapatunay at katibayan na ikaw nga ay isang mabuti at tapat na alipin. Ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Sapagkat ito mismo ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. At lalo pa natin itong mas nauunawaan ngayon sapagkat tayo'y tinubos na ng Panginoon. Nagkakaroon na tayo ng maliwanag na kaunawaan na meron na talagang pangunahing layunin yung buhay natin. Hindi katulad nung tayo makasalanan pa. May direksyon na yung ating buhay at yung ating tinataglay sa ating mga buhay. Lahat ng mayroon tayo, lahat na nangyayari sa ating buhay, maging sa physical man o spiritual, material man o hindi, naunawaan natin na ito'y dapat magbigay luwalhati sa Kanya. Kaya nga, ang tanong, ikaw ba ay isang mabuti at tapat na alipin? Kung ganon, mga minamahal, mga kapatid, kung sinasagot mo ang tanong na ito na oo, alalahanin mo na pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng lahat ng bagay at dapat mo itong pangasiwaan na kung saan nagbibigay kaluguran at kalwalhatian tanging sa Kanya lamang. Pangalawa, kung sinasagot natin ang katotohanan na tayo ay mabuti at tapat na alipin sa harapan ng Panginoon, dapat nating alalahanin na dapat tayong maging porsigido kay Kristo sa pagpapaunlad ng mga talentong Kanyang ipinagkaloob. Kung oo ang sagot natin na tayo ay mabuti at tapat na alipin sa harapan ng Panginoon, alalahanin natin na dapat tayong maging porsigido kay Kristo sa pagpapaunlad ng mga talentong Kanyang ipinagkaloob. Ngayong nalalaman natin na tayong lahat na nasa loob ng iglesia, na nagpapahayag ng Kristiyano, ay katulad ng mga alipin na sinabi ni Jesus dito sa Kanyang talinghaga. Mga taong pinagkatiwalaan ng mahalagang bagay. No? Nararapat lamang na pangasiwaan natin ng mga ito ng may katapatan
at sa paraang nagbibigay luwalhati sa Kanya. Kung kaya naman dahil dito, dapat tayong maging porsigido sa pagpapaunlad sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi niya lang ito basta pinagkatiwala sa atin. Now, para maluwalhati siya at mabigyan ng karangalan sa mga pinagkatiwala ngayon, dapat porsigido tayo na paunlarin iyon. Now, tingnan natin dito, yung paghalintulad ni Jesus doon sa 2 alipin at saka sa 1 alipin. Sabi ng talatang 16, 17, ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ipinangalakal niya ang mga iyon at nakinabang siya ng 5 pang talento. Gayon din ang tumanggap ng 2, nakinabang pa ng 2. So nagdoble. Now, yung ginawa ng unang 2 alipin, matapos po nilang matanggap yung 5 at 2 talento, mula sa Panginoon. Hindi na sila nag-atubili. Kumilos na agad sila, hindi nila pinabayaan o pinagpaliban pa yung pananagutan na meron sila na inatang ng Panginoon. Ang ginawa nila, ipinangalakal nila ang talento at nagkaroon ng pakinabang. Nakatumbas ng kanilang natanggap na doble. Yung 5, naging 5, nadagdagan ng 5, at yung 2, nadagdagan pa ng 2. So makikita natin dito, ipinakita nila yung kanilang kasipagan, katapatan, at pagpapahalaga sa ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang Panginoon. Tingnan natin sa verse 18, yung isa. Sabi diyan ni Jesus, subalit ang tumanggap ng isa ay umalis din naman. Umalis din. At humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Kabaliktaran naman yung kanyang ginawa. Bagamat siya ay agad ding umalis, matapos matanggap yung kanyang talento, hindi niya ito ginamit upang magbunga. Sa halip, naghukay siya ng lupa at ibinaon ang mga perang ipinagkatiwala o ang perang pinagkatiwala sa kanya. Dahil dito, walang naging pakinabang na tubo mula sa kanyang tinanggap. Hindi na doble yung kanyang pera. So, maliwanag na ipinakita lamang nito, kanyang ginawa, ang kanyang kawalan ng pagpapahalaga sa pinagkatiwala sa kanya at ang kakulangan ng kanyang katapatan sa Panginoon. Tama naman, di ba? Hindi niya pinahalagahan yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon at hindi rin siya naging tapat sa kanyang Panginoon. Pansinin po natin, may malinaw na pagkakaiba sa mga pandiwang ginamit po dito po sa mga alipin na ito. Sa halip na ang pandiwang nagpapakita ng pagkilos at pagsulong gaya ng nakipagkalakalan at nakapagpalago na ginamit para sa unang 2 alipin, ang 3 alipin naman ay naghukay at nagtago. Ibig sabihin, ang kaibang ito ay nagpapakita ng saloobin ng mga alipin. Mas binigyang linaw. Ano ba yung saloobin ng mga alipin na ito? Ang 3 ay kumilos na may pag-iwas, takot at walang pakialam sa layunin ng kanyang Panginoon. Hindi talaga siya ganoon katapat sa kanyang Panginoon. Nagbunga yun ang meron siya ay takot, pag-iwas talaga at walang pakialam talaga sa kanyang Panginoon. At kung titingnan natin sa spiritual na kalalagayan at aplikasyon ng ating buhay, ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tumatanggap ng mga talento o mahalagang bagay buhat sa Panginoon. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, yung mahalagang bagay na yan, hindi lang ito basta natin natanggap at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kundi masigasig din tayong pinapaunlad, pinagyayaman para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ang huwad na mananampalataya sa kabilang banda ay maaaring magtaglay ng pribilehiyo. Maaaring yung nagpapanggap na Kristiyano, tumatanggap din siya ng mga pribilehiyo, magagandang bagay. Yung iba nga ay nasa ministry pa. Pero kung siya ay katulad lamang ng isang alipin na nagkaroon ng isang talento na hindi nakitaan ng katapatan, pagpapagal, at mayroong pag-iwas sa kanyang Panginoon, hindi po siya tunay na Kristiyano. Ito po ang malaking pagkaibahan
ng nagpapahayag ng totoo at tunay na Kristiyano sa nagpapanggap lamang. Mas maintindihan pa natin yan kung makikita natin ano nga ba ang dahilan kung bakit ganoon na lamang kasigasig at kapursigido ang una at ikalawang alipin. Ano yung dahilan ng kanilang pagiging pursigido? Doon sa pagpapaunlad sa mga talentong ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang Panginoon. At ano naman ang nagtulak sa kanila? Ano din yung nagtulak sa kanila upang agad kumilos, gamitin na may katapatan ang ipinagkaloob sa kanila? At ito ay isang mahalagang tanong sapagkat ito'y dapat makita rin sa atin bilang mga nagpapahayag na Kristiyano sa kasalukuyang panahong ito. Na pinagkatiwalaan ng masagana, mayamang Panginoon na meron tayo. At sa kabilang banda, ano naman yung makikita natin sa ikatlong alipin? Na nagpapatunay na siya ay hindi talaga isang mabuti at tapat na alipin. At ano yung laman ng kanyang puso? Nagpapakita ng kanyang tunay na pag-uugali. Na bagamat kabilang siya sa mga alipin ng Panginoon, hindi naman siya tunay at tapat talaga na alipin. Na ito yung ating makikita sa umagang ito. Alam niyo po, napakaganda na naging obserbasyon ni William Hendrickson, isa po siyang komentarista sa Bagong Tipan, patungkol sa tekstong ito na ating pong pinag-aaralan. No, ito yung sabi niya. Sabi niya, ang mga tapat na alipin ay naglingkod ng maayos dahil mahal nila siya, ang Panginoon, at nais nilang bigyang kaluguran siya. Samantalang ang masamang alipin ay nabigong maglingkod ng maayos dahil dahil sa katotohanang kinamumuhian niya at dinaramdam niya ang kanyang Panginoon. Kita niyo po yung pagkakaiba at ano yung naging bunga at epekto nito. Lalo na mas mamaya doon sa panghuling puntos makikita natin ano ba yung naging bunga at epekto nito. So nung bumalik ang Panginoon sa kanilang pagsusulit, bumalik ang Panginoon at inulat ng tapat na alipin ng kanilang ganawa. Ang kanilang mga salita ay hindi lamang simpleng pag-ulat. Sinabi nila na, Panginoon, ito yung pinagkatiwala mo sa akin. Ayon pa kay Hendrickson, makikita raw natin dito na ang mga lalaking binigyan ng 5 talento ay tila dumating na may 2 supot na daladala. Na bawat isa ay may 5 talento at ang literal niyang sinabi ay, makikita natin sa verse 20, ang sabi niya, ang tumanggap ng 5 talento, sabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, heto, ako'y nakinabang ng 5 pa. At ganoon din yung ginawa nung ikalawa. Lumapit din siya, yung 2 tumanggap ng talento, ano sinabi niya? Pareho sila sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, heto, ako'y nakinabang ng 2. Now, kung basahin po natin at titingnan natin mabuti, obserbahan natin yung paraan ng pagsasalita ng 2 alipin sa kanilang pagsusulit sa harapan ng Panginoon, mararamdaman natin yung angkop na pagmamalaki sa kanilang mga nagawa. Di ba? Proud na proud sila, Panginoon. Ito yung pinagkatiwala mo sa amin. Proud na proud sila. Tapos, makikita natin, para maiisip natin na halos yung kanilang mga mata ay kumikislap, nagniningning sa kasiyahan. Umaapaw sa sila sigasig, lubos na nagagalak at para bang inaanyahan ng kanilang Panginoon na simulan yung pagbibilang. Na parang sinasabi nila, Panginoon, ito yung pinagkatiwala mo sa amin. Tingnan mo na padoble namin. Bilangin mo na, Panginoon. Ganoon yung kanilang nararamdaman. Na halos sa tagal nilang hinintay ang Panginoon, at sa mga sandaling ito, lubos silang natuwa sa kanilang naging katapatan at tagumpay. Pero yun hindi sinabi ng Panginoon kung kailan siya darating. Pero napakatagal ng kanilang naging paghihintay upang madoble. Tandaan po natin, sa talinghaga, sa kwento, sa literal na katumbas nung talento, hindi lang ito isang salary. Di ba? 6,000 yung katumbas nito. So hindi lang masasabi natin napakabilis bumalik agad. Napakahabang paglalakbay ang ginawa ng Panginoon at napakatagal bago siya bumalik. At napakatindi ng ginawa ng una at kalawang alipin nito para madoble
yung mga talento na kanilang ginawa. Kaya ganun na lamang yung kasigasig at katuwa at kagalak nila na harapin ng Panginoon sa kanilang pagsusulit. Kaya nga, anong naging respond o tugon ng Panginoon sa kanila? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, magaling, mabuti, tapat na alipin. Actually, yung word na ginamit doon, yung sinabi ng Panginoon doon sa kanyang talinghaga na magaling, no? Sa dalawang alipin, halos katumbas nito ay tugon nito ay parang nagsasabing, napakahusay mo. Napakagaling mo. Kahanga-hanga ka. Ganoon ang naging tugon ng Panginoon para sa mga alipin. Ibig sabihin, ganoon din yung kagalakan ng Panginoon para sa kanyang mga aliping naging tapat. Now, sa kabilang banda naman, tingnan natin yung isang alipin, no, na kung saan makikita natin sa kanyang pagtugon, sa pagsusulit sa harapan ng Panginoon, naroon yung kanyang galit, pagtatanggol sa sarili, at mapanirang tono nang tinago niya yung kanyang talento. Sabi ng 24 at 25, at lumapit din ang tumanggap ng isang talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit. Pansinin niyo, yung sinasabi ng alipin na ito, ikaw ay taong malupit na gumagapas roon na hindi mo hinasikan at nagtitipong ka roon ng hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto. Ang sinasabi niya, heto. Ang sinasabi niya, heto na. Yung ibinigay mo sa akin. Di ba? Na para bang wala kang makikitang katotohanan sa mga salitang kanyang binibitawan. Which is totoo naman. Mahigpit ba ang Panginoon? Dito sa talinghaga, huwag muna yung Panginoong Hesus. Mahigpit ba siya? Kung tutuusin, hindi. Para pagkatiwalaan niya ng ganung kalalaking halaga yung kanyang mga alipin, hindi siya mahigpit. Kung tutuusin, pwede niyang ibigay lang yung mga salary nila. Pero hindi higit pa sa unang sweldo na meron sila ang binigay ng Panginoon. Hindi siya mahigpit. Sa katunayan, siya pa nga ay mapagbigay sa pagkakaloob. Hindi niya sinabi sa kanya mga alipin, dapat doblehin niyo yan. Wala siya sinabing ganoon. Pagkos sa kanyang pagbibigay, andun yung kanyang pagtitiwala na may gagawin ng kanyang mga alipin. Di ba? Pero hindi ito tiningnan ng ganong unang alipin. Ang taong ito na alipin, itong huling alipin, naroon sa kanya yung pagkapuot. No, hinamak niya at habang masama yung kanyang loob, no, sabi ko nga, hinagis niya. Parang ito yung picture, hinagis niya yung kanyang yung binigay sa kanya ng Panginoon na halos hindi man lang na doble. No. So mahalaga makita natin dito mga minamahal na sa ating pagpupursigi na pagyamanin ang mga talentong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, dapat naroon yung masidhi at malalim na pag-ibig sa Kanya. Kailangan meron tayong masidhi at malalim na pag-ibig. Totoo at tunay na pag-ibig sa Panginoon. Ito ang higit na nagpapakita na naroon yung totoong saloobin natin para sa Panginoon. No. Ito'y nagiging isang magandang motibasyon tungo sa ating paglilingkod. Kasi kung may maralim tayong pagmamahal sa ating Panginoon, at ito yung nagiging motibasyon natin sa paglilingkod, lahat ng bagay na meron tayo, tunay na magbibigay kalwalatian sa Panginoon. Hindi na dapat natin paalalahanan pa o hindi na dapat pa tayong sabihan. Alam na natin. Maliit man yan o malaki, ano man yung ginagawa mo, ano man ang meron ka, hindi mo titingnan yung mga nasa paligid mo. Bagkos, ang titingnan mo, yung malalim na pag-ibig mo sa Panginoon at gagawin mo para sa ikaluwalhati ng Panginoon ng lahat ng meron ka na karapat-dapat para sa Kanya. Dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, hindi lamang tayo nakakaranas ng kagalakan para gamitin at paunlarin ang mga kaloob niya sa atin na pinagkatiwala niya, kundi nagdudulot din ito ng kasiyahan. Tandaan natin, yung kasiyahan yon hindi lang sa atin, kundi kasiyahan din sa harapan ng ating Panginoon. Nagagalak siya sa ating mga ginagawa. No. So, nagagalak ang Panginoon kapag nakikita niya
ang mga kaloob na ipinagkaloob niya ay ginagamit ng may katapatan at nagbubunga para sa kanyang layunin at kaluwalhatian. Kaya nga, napakaganda ng encouragement sa atin ng ating Panginoong Hesus pagdating sa pag-ibig. Anong sabi ni Jesus sa Marcos chapter 12 verse 30? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Hindi sinabing ibigin mo lang siya ng buong puso mo, tapos na parang sinasabi mo lang, mahal ko ang Panginoon, galing sa bibig pero wala talaga sa puso. Hindi sinabing ibigin mo ng buong pag-iisip, na parang iniisip mo lang, mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Panginoon, pero yung pag-iisip mo naman hindi nakasentro kay Kristo. Hindi talaga sa Kanya. Hindi sinabi ng Panginoon ng buong lakas, na parang ginagawa mo, Lord, pag nasa church ako, doon ako magiging active. Pero pag wala ka na sa church, wala na. Wala ka ng time para sa Panginoon. Hindi ganoon. Ang sabi rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Walang matitira sa iyo. Lahat ay mayroong pag-ibig at pagmamahal para sa Diyos. Hindi mo ibabatay ito sa dami, laki o halaga ng mga bagay na mayroon ka. Yung kagustuhan mong sumunod at magbigay lawalhati sa Panginoon, hindi mo ibabatay ito sa mga bagay na yon. Dapat tayong maging maingat, mga minamahal, sapagkat sa ating paglilingkod na nakabatay, ang ating paglilingkod ay dapat nakabatay lamang sa pag-ibig natin sa Diyos at hindi sa mga bagay na ito. Ipinapakita nito na hindi, kapag ganito yung puso natin, yung pag-ibig natin na nakasentro sa mahalagang bagay na meron tayo, ipinapakita lang nito na hindi talaga ang Panginoon ang sentro ng buhay mo. Kundi ang sarili mo. Sapagkat meron kang sariling interest sa mga bagay at wala ka talagang interest sa Panginoon. Ito ang nakikita at tipikal na makikita natin doon sa alipin na pinagkatiwalaan ng isang talento. Wala siyang tunay na pag-ibig sa kanyang Panginoon. Sa halip na magpakita ng pagtitiwala, katapatan, ipinakita niya ang kanyang sama ng loob at maling pagtingin sa kanyang Panginoon. Dahil dito nahayag siya na siya ay hindi talaga mabuti at tapat na alipin. Ang worst pa nga niyan, siya ay masama at tamad na alipin. Ganda ng sinabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 13 verse 1 to 3. Sabi niya, ako magsasalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pumpyang o batingaw na umaalingaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalapit ko ang bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang aking mga ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong pakinabang. Ibig sabihin, kung ang ating puso ay nakasentro sa mga ginagawa natin, sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na gusto lang nating gawin, kahit ganong kahusay ka pa, kahit ikaw pa yung tinitingala at kinikilala sa lahat ng yan, wala rin yan si Bilbe sa harapan ng Panginoon. Pero kung may pag-ibig ka at lahat ng yan ginagawa mo para sa kalwalhatian ng Panginoon, isa kang mabuti at tapat na alipin. Kaya nga ang pagiging mabuti at tapat na alipin ay hindi, tandaan po natin mga minamahal, hindi nakabatay sa dami, laki o halaga ng talentong ipinagkaloob sa atin. Tandaan natin, anong sabi ni Jesus talinghaga? Binigyan niya ng talento ang kanyang mga alipin ayon sa kanilang kakayanan. Ayon sa kanilang kakayanan. Huwag mo sabihin, Panginoon, ba't siya may ganito? Ba't ako wala? Actually, mamaya makikita natin pagdating sa pagre-reward, ano yung magandang dulot kapag tayo ay naging tapat pa. No? Pero ganun pa man, dapat natin maintindihan, huwag mong tingnan kung ano yung laki, dami na mayroong bagay yung kapatid mo. Para lang sabihin mo, Panginoon, pag meron ako noon, maglilingkod ako sa iyo ng masipag. Panginoon, pag binigyan mo ako niyan, maglilingkod ako sa iyo ng masipag. Hindi ganon. Dapat tama yung puso natin. May malalim na pagmamahal at pag-ibig
sa ating Panginoon. Pero ang tanong, may ganun ba tayong kalalim na pag-ibig sa Panginoon? Tutuusin, parang ang hirap naman, Pastor, kasi parang ang hirap. Di ba? Ano ba yung pag-ibig na yon na dapat nating maging pagtugon sa Panginoon? Na minsan, tinatanong natin, saan ba makukuha yung ganung uri ng pag-ibig? Kasi yung pag-ibig natin, bagamat tayo ay tinubos na bilang mga mananampalataya, pero may pagbabago na ginagawa pa rin sa ating puso. Minsan, nagtatangi pa rin tayo. Di po ba? Pero, paano natin mapagtatagumpayan yon? Na talagang nakasentro lang yung pag-ibig natin kay Jesus. At hindi sa mga bagay na nandito at mga bagay na meron tayo. Ang sagot ay, ang pag-ibig na ito ay nakabatay sa pag-ibig na unang ipinakita at ipinadama sa atin ng Diyos. Sabi ng unang Juan, Kabanatang 4, Talatang 11, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Hindi natin kaya yung pag-ibig na hinihingi ni Kristo. Pero kung naranasan mo yung pag-ibig na ipinadama na sa iyo ng Diyos, meron tayong inspirasyon sa pag-ibig na tinuturo sa atin ng Panginoon. Actually, hindi lang siya basta inspirasyon, kundi pag-ibig na ating ipinamumuhay mula ngayon. Ang pinakadakilang kapahayagan na sinasabi ng pag-ibig na yon, na sinasabi dito sa talatang ito, ay ang pag-ibig na tumutukoy sa ating ebanghelyo. Wala nang dakilang pag-ibig pa ang makikita natin at malalaman natin na kwento, kundi ang pag-ibig sa ebanghelyo na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi ng Roma chapter 5 verse 8-9, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa ngayong tinuring tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo at maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito ang pangunahing motibasyon ng ating buhay at paglilingkod. Ang ebanghelyo ang dapat nating pinapaalala sa ating mga sarili araw-araw. Habang lalo nating nakikilala at pinagbubulay-bulayan si Kristo at ang kanyang pag-ibig sa atin, lalo ring lumalalim ang ating pag-ibig sa Kanya. At habang lumalalim ang ating pag-ibig sa Kanya, lalo tayong nagiging mabuti at tapat na mga alipin. Masigasig sa pagyaman sa mga kaloob na ipinagkatiwala niya sa atin, masunuri sa Kanyang kalooban at nakautuon tanging sa Kanyang kalwalhatian lamang. Hindi natin kayang ibigin ng Diyos ang Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig na ipinadama niya sa atin, nakita natin at naramdaman natin ano ba yung tunay na pag-ibig. Sa gayon, kaya nating tumugon sa ating pagtama at tapat na pangangasiwa sa mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon na mayroong pag-ibig. Kaya sa panahon na ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan at tila ka parang nahihirapan ka sa paglilingkod upang pagyamanin yung mga mabubuting bagay dahil na naapektuhan ng mga bagay sa limutan, kahirapan, kaguluhan, minsan ay pagkainggit, takot, pagdududa, at minsan yung kasalanan na meron ka, ang tangi mo lang kailangan gawin, balikan ang ebanghelyo ng Panginoon. Balikan kung ano yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Ito kasi yung problema natin. Sabi ng isang preacher, ang isa sa pinakasakit ng mga Kristiyano ay yung tinatawag na gospel amnesia. Kasi akala natin ang gospel, sa pasimula lang, nasira na ako ng gospel, okay na. Pero hindi po ganoon. Ang gospel ay pang-araw-araw na buhay. At hindi lang ito para sa mga hindi mananampalataya. Tandaan nyo, sa Galatia chapter 2, verse 20, sabi ni Pablo, hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang kinabubuhay niya ay si Kristo na kanyang Panginoon. Ibig sabihin, alalahanin natin lagi ang ebanghelyo ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay at sa paglilingkod na ating ginagawa upang pagyamanin at magkaroon tayo ng masidhing kagalakan sa paglilingkod sa mga bagay na natanggap natin sa Panginoon para sa ikaluluwalhati niya. Ito yung dapat na makita sa bawat isa atin. Kaya naman mga minamahal, kung ikaw ay isang mabuti at tapat
na alipin, alalahanin mo na dapat tayong maging porsigido kay Kristo sa pagpapaunlad sa mga talentong Kanyang ipinagkaloob. Panghuli, kung tayo ay isang mabuti at tapat na alipin, alalahanin nating mayroon tayong pananagutan kay Kristo sa Kanyang paghahatol ayon sa mga talentong Kanyang ipinagkaloob. Kung tayo ay isang mabuti at tapat na alipin, alalahanin natin na mayroon tayong pananagutan kay Kristo sa Kanyang paghahatol ayon sa Kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa huling puntong ito, ang mga talata na ating pinag-aaralan sa tekstong ito, dito mas mabibigyan linaw yung patungkol sa sino nga ba ang tapat na alipin at kung sino yung hindi. Sino ang tunay na Kristiyano at sino yung nagsasabing siya ay Kristiyano lamang. No? Sapagkat dumating ang panahon ng Panginoon ay dumating mula sa malayo at matagal na paglalakbay at pinatawag yung kanyang mga alipin para, magsulit. Sabi ng 25 verse 19, pagkalipas na mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Sa ibang salin po yan ay nakipagsulit. So makikita natin din sa mga talatang kabanatang 25, talatang 20 hanggang 23, makikita natin na ang aliping tumanggap ng 5 at 2 ay buong kagalakan. No? Kanina, humarap sa Panginoon, ibinigay yung kanyang talento, nung nagsulit na sila sa Panginoon, na mayroong maayos at pagpupursiging pagpamahala na doble yung kanilang talento na binigay sa kanila. Dahilan, para magalak sa kanila ang Panginoon. Magalak at magdulot ito ng kasiyahan sa alipin at sa Panginoon. Kaya, napakaganda ng reward na kanilang natanggap. At mismong ang Panginoon ang nagbigay nito sa kanila. Kaya sabi ng verse 21 and 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Now, kung obserbahan po natin, hindi lang salita ng pagbibigay ng pagpupuri ang binigay ng Panginoon sa kanyang mga alipin. No, yung parang sinasabihan niya na magagandang bagay yung kanyang mga alipin kasi sabi niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Kundi, may reward pa. No, kung ating obserbahan diyan sa talata, may tatlong gantimpala tayong makikita base sa sinabi ng Panginoon doon sa dalawang naging mabuti at tapat na alipin. Ang unang gantimpala, siyempre yung pagpupuri. Pinuri ng Panginoon yung kanyang mga alagad na sinabi, magaling, mabuti at tapat na alipin. Sabi niya, walang papuri na higit na pagsang-ayon at pag-aaproba ng Panginoon Hesukristo. Ibig sabihin, di ba napakasarap ba pakinggan? Kung tayo nga, sinasabihan tayo ng ang galing ng ginawa mo, natutuwa na tayo. How much more pa yung Panginoon natin? At pagharap natin sa Kanya. Di ba? Na sinasabihan tayo, magaling, mabuti at tapat na alipin. Actually, kapag napunta tayo sa mga service sa patay, ito yung lagi nating binabahagi. No? Na inaasahan natin na kapag tayo ay lumisan sa mundong ito, kung tayo ay tunay ngang Kristiyano, mabuti at tapat na alipin sa Panginoon, sasalubong tayo at harap tayo sa ating dakilang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo at sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam ng ganon, pag-aaproba na galing mismo sa ating Panginoon. Ang ikalawang gantimpala ay mayroong pananagutan. Mayroong pagtugon doon pa sa pinagkaloob ng Panginoon. Kasi sinabi niya, naging tapat ka sa kaunting bagay. Ano sabi diyan? Pamamahalain kita sa maraming bagay. Kaya nga, yung pagkakaloob ng Diyos, Lord, bigyan mo rin ako ng ganon. Teka muna, kung kaya mo maging tapat sa kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ngayon, umasa ka na pagpapalain ka pa ng Diyos. No, at hindi lang ito pera,
Take note po mga minamahal, mga kapatid. No, wag lang natin isipin na pera ito. Wag lang natin isipin kayamanan nito. Tandaan natin, ang talinghaga ay may malawak na kahulugan. Hindi lang ito tumutukoy sa pera, kayamanan, karangyaan, at hindi lang ito tumutukoy sa maalwan na buhay, kundi bawat magagandang bagay na meron ka. Pamilya, mas malawak na pagtingin sa pamilya, propesyon, karir, paglilingkod sa loob ng iglesia, sa Panginoon, talento, at mga spiritual gifts na pinagyayaman mo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naging tapat, pagkakatiwalaan ka pa ng Diyos sa isang malaking pagkakataon para mas makita mo na ikaw talaga ay mabuti at tapat sa harapan ng Panginoon. Hindi niya ibinibigay yon para makita niya ng Panginoon kung sino ang tapat. Alam niya na kung sino ang tapat. Kundi para mas makita natin sa harapan ng Panginoon at mas lalo nating makita yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So hindi mo kailangang pakanaisin yung meron siya. Hindi mo kailangang hangarin yung mga bagay na meron ng kapwa mo o kapwa mo mananampalataya. Tingnan mo yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ngayon. At sa pagsusulit mo sa harapan ng Panginoon, tatanungin ka, paano mo pinamahalaanan na maayos ang bagay na yan? Maaaring ang reward nito ay mararanasan na natin dito habang tayo ay namumuhay. Pero may mas maganda pang reward, lalo na pagdating natin sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda ng sinabi diyan, dinagdagan pa. No? Actually, makikita pa nga natin sa verse 28 and 29, no, yung isang talento kinuha doon sa isa at binigay doon sa may 10 talento. Tapos sabi pa ni Jesus dito sa verse 29, sapagkat ang bawat meron ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganahan. So kaya wag natin isipin na ito lang yung meron tayo. Baka dyan tayo sinusukat ng Panginoon sa kasalukuyang panahong ito. Ang tanong kasi dyan, paano tayo nagiging tapat? Okay? So yun po yung ikalawang gantimpala. Mayroong kaugnayan sa pananagutan. Okay, so ang pangatlo, pinakahuli, ito yung napakaganda. Ang ikatlong gantimpala ay ito. Balikan natin yung talata. Ayan. Ang sabi diyan, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito na yung pinakadakila sa lahat ng reward na pwede nating matanggap. Bukod doon sa pagpupuri at doon sa pagdagdag, sa pagpapala, ito na yung pinakamagandang pagpapala na matatanggap natin. Yung masabi sa atin ng Panginoon, pumasok tayo sa kanyang kagalakan. Sinabi ng Panginoon ito, sapagkat ito yung sukdulan ng ating kaligtasan. Saan ba magtatapos yung ating kaligtasan? Makasama siya panghabang buhay. Anong sabi ng Westminster Shorter Catechism? Ang magalak sa kanya habang buhay. So ito yung napakaganda, na tayo ay mapisan sa ating tagapagligtas at Panginoon, sa ating pinaka-kinikilalang tagapagligtas sa lahat. Pinakamagandang gantimpala na hindi matatanggap at kayang tumbasan ng anumang bagay dito. At yon ay mismong si Kristo. Kaya nga si Pablo, ito yung tinitingnan niya habang siya ay nagpapatuloy doon sa hangganan ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Hindi siya nakatingin doon sa mga bagay na bumabalakid sa kanya, kundi nakatingin siya saan? Sa finish line kung saan nandoon ang Panginoong Hesus na nag-aantay sa kanya. Mga minamahal, di ba't napakagandang pagmasdan at marinig itong mga bagay na ito? Na matapos natin marinig yung pagiging mabuti at tapat na alipin, ay naroon naman yung pagpaanyaya sa atin na pumasok sa kagalakan ng ating Panginoon. Yun po yung una. Pangalawa, yun po yung unang gantipala para sa mabubuti at tapat. Sa kabilang banda naman, ito, yung nag-iisang alipin na hindi naging tapat. No? Sa verse 24, 28, nagsulit yung alipin, ibinigay niya yung kanyang na imbis na madoble, ano nangyari? Hindi na doble. At ngayon nga, magkaroon pa siya ng puot at galit doon sa Panginoon na inisipan niya pa ng masama. At parang sinabi rito ni Jesus sa 26 and 27, ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw ay masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapas ng hindi hinasikan at nagtitipon. Sa hindi ko kinalatan ng binhi, dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangalakal na salapi at ng aking pagdating matanggap ko kung ano ang akin, pati ang pakinabang nito. No, wag po kayong magulumihanan doon po sa sinabi ni Jesus sa talinghaga sa 26, no?
Ito kasing, alam ng Panginoon na ang pag-uugali ng isang alipin. Now, parang ang senaryo nito, parang hinuhuli niya lang. Parang ganito, ito yung palagay mo, sige, parang sasakyan kita. Parang sinasabi niya, sige nga, talaga, kung ako'y talagang sinasabi mo na kung ako'y sinasabi mo na naghasik ako o gumapas ako sa hindi ko nasasakyan, at hindi ko, nagtitipon ako sa hindi ko kinalatan ng binhi, nasaan yung isa? Bakit di sana dumoble yan? Alam mo naman palang, dapat ginawa mo ng paraan. Kahit sana, tumubo ako. Parang ganun lang yon. Parang ganun lang yung gustong ipalabas dito ni Jesus. Pero ang totoo sa talinghaga, hindi naman talaga ganun yung Panginoon. Actually, mas pinakita lang sa talatang ito, ang nilantad lang ng talatang ito kung gaano nga ba talaga kasama ang isang alipin na ito. No? Kaya ang nangyari, doon sa pagbabaluktot na kanyang ginawa, pagdadahilan, imbis na magitapat siya, lumabas pa na masama siya. Ito yung nagpakita ng kanyang puso. No? Kaya matindi nun, no? Ito yung naging kaparusahan niya. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento. Meron na siya ng isa, kinuha pa sa kanya, ibinigay doon sa may 10. Sapagkat, ito nga yung sinabi, bawat binibigyan siya ay magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati na sa kanya ay kukunin. Yun ang nangyari sa kanya. Nawalan pa siya. Ito pa matindi. At ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Now, mahalaga makita natin dito, no, mga minamahal, no, na ang taong ito ay hindi hinatulan dahil kulang yung kanyang talento. Hindi dahil mas kaunti yung kanyang natanggap. Siya ay hinatulan sapagkat ipinakita ng kanyang buhay na wala siyang tunay na pag-ibig, pananampalataya at katapatan sa kanyang Panginoon. Ang kanyang kawalan ng bunga ay naglantad ng tunay na kalagayan ng kanyang puso. Ipinakita lang ito nung kanyang naging pagsusulit sa harapan ng Panginoon. Ang kaparusahan, kung yung dalawang tapat na alipin may 3 kaparusahan, ito rin yung unang alipin, meron din siyang 3 kaparusahan na makikita natin. Una, wala siyang natanggap na papuri. Hindi sinabi sa kanya, pag-usay-usaya mo sa susunod. Hindi ganun di ba? Wala siyang natanggap na papuri. O pagsang-ayon ng Panginoon. Sa halip, anong sabi sa kanya? Masama at tamad na alipin. Pangalawa, wala siyang natanggap na karagdagang pananagutan o gawain. Yung kanyang kakayanan, yung kaloob niya, imbis na pagyamanan niya, hindi niya pinagyaman, anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Tinanggal. Inalis. Wala siyang natanggap. Ang taong hindi tapat sa pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, hindi karapat-dapat na higit na pagkatiwalaan. Kung sa maliit nga, hindi ka katiwa-tiwala, paano pa kaya sa malaki? Alisin na lang, sabi ng Panginoon. Ito, pinakamatindi, yung pangatlo. Sabi ng ikatlo, hindi siya nakinabang sa kagalakan ng kanyang Panginoon. Anong sabi doon sa una? Pumasok kayo sa kagalakan ng inyong Panginoon. Bagkos anong ginawa sa kanya? Itinaboy pa. Hindi inimbitahan, itinaboy siya. No. Itinaboy palayo sa Panginoon. Sa katunayan ito, ang taong ito na tinatawag na walang pakinabang alipin na isang napakabigat na paglalarawan. Pag sinabing walang pakinabang na alipin, isa itong napakabigat na paglalarawan sa Biblia. Pagkatapos, ito pa pinakamatindi, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, doon magkakaroon ng pagtatangis at pagngangalit ng kanyang ngipin. Ibig sabihin, napakalakas na larawang ito na ginamit ni Jesus dito sa kanyang talinghaga. Ang huling talatang ito ay isang paglalarawan ng impyerno. Ang huling tutunguhan ng mga makasalanan. Ang diin dito ay hindi lamang pagdurusa, kundi lalo sa matinding pagkahiwalay. Mapapawalay sa Panginoon ng panghabang buhay. Ang kadiliman sa labas ay naglalarawan ng pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Ibang-iba yung presensya ng Diyos doon sa dalawang alipin at ibang-iba yung presensya ng Diyos doon sa alipin na nasa kadiliman. Mas matindi ang kasasapitan.
Habang ang mga tapat na alipin ay pumasok sa kagalakan ng kanilang Panginoon, ang walang kabuluhang alipin ay itinaboy palayo at hindi na kailanman mapapabilang pa sa Panginoon. Ang pagtatangis at pangangalit ng ngipin ay nagpapahiwatig ng matinding pagdurusa, panghihinayang at paghahatol na kanyang naranasan. Ito ay larawan ng walang hanggang pagsisisi sa mga nasayang na pagkakataon, pribilehiyong hindi pinahalagahan at mga pananagutang hindi ginampanan. Pero wala nang magagawa ang pagsisising iyon. Sa oras na dumating ang paghahatol ng Panginoon, wala na. Tapos na. Maaaring makikita natin sa talinghagang ito na magugulat tayo sapagkat binibigyang diin ang paghahatol sa mga gawa. Huwag po tayong magumilahan ng mga minamahal. Alam natin ang ating pananampalataya ay sa pamagitan ng biyaya lamang, sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Pero napaganda ng sinabi ni James Boyce dito patungkol sa Matthew 25 na hindi dapat nating kalimutan na yung unang kwento tungkol sa talinghaga tungkol sa 10 dalaga, yung 5 matatalinong babae ay nakitaan ng kahandaan sa pamagitan ng kanilang pagtugon na mayroong pananampalataya. Kaya't hindi maaaring isipin natin na sa kwentong ito, inaalis yung pananampalataya. Naroon pa rin ang pananampalataya. Na pananampalataya na kailangan makita sa mga Kristiyano. Gayunpaman, pinupunan ng talinghagang ito ang kabuuang larawan na sa pamamagitan ng pagpapakita ng uri ng pagpapakita kung anong uri ng pananampalataya meron tayo. Meron kasing patay at buhay na pananampalataya. Na ito'y sinasang-ayunan din ni Jesus sa sinabi ni Santiago. Sabi ng Santiago, chapter 2, verse 14-17, ano ang pakinabang ng mga kapatid kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang gawa, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang magawa, ay patay. Kaya nga yung bunga ng pananampalataya natin ay mabubuting gawa. At paano natin pinapahalagahan ang lahat ng iyon sa harapan ng Panginoon ay nagpapatunay kung tayo ay tunay na may pananampalataya sa Panginoon. At sa pagsusulit natin sa Panginoon, yon ang titingnan sa bawat isa sa atin. Alam na ng Panginoon ang lahat ng iyon, pero mahayag upang sa gayon hindi tayo magdahilan sa Panginoon. Hindi tayo sa gayon, sa pagsusulit natin, wala talaga tayong maidadahilan sa Panginoon. Sapagkat hayag sa Kanya ang lahat at ipapahayag sa atin yung mga gawa na ginawa natin at paglilingkod na ginawa natin. Ang ganda rin na sinabi ni Pedro diyan sa Roma chapter 2, verse 7-11, na kung saan may kaunayan din patungkol sa ating pananampalataya na nakikita at buhay na pananampalataya. Kaya mga minamahal, mga kapatid, ito'y magandang paalala sa atin ngayon. Kung ikaw ay nagpapahayag, nagsasabi na ikaw ay mabuti at tapat na alipin, mga minamahal, alalahanin mo, tayo ay haharap sa harapan ng Panginoon para managot sa Kanyang paghahatol. At kung tayo ay masumpungan na tunay na pinapahalagahan at pinauunlad natin yung mga mabubuting bagay na pinagkaloob niya sa atin, masusumpungan natin ang gantimpala niya. Subalit kung tayo ay tamad at walang pakialam na alipin, masusumpungan natin ang matinding kaparusahan at hatol ng Diyos. Bilang magtatapos, kaya't ngayon pa lamang, ito yung hamon sa atin. Maging masigasig tayo ng mga Kristiyano sa bawat kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag sayangin, huwag itago, huwag pabayaan. Kundi gamitin ang buong katapatan hanggang sa araw na ang Panginoong Hesus ay magbalik. At sa araw na iyon, ang ating paglilingkod ay magwawakas hindi sa pagod, kundi sa walang hanggang kagalakan sa harapan ng ating Panginoon. At ang maganda pa niyan, sasabihin niya sa atin, magaling, mabuti, at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.